Balita Iligan. Among ihatod kaninyo ang mga nindot nga balita ning sayo sa kabuntagon. Nindot nga programa og serbisyo atong hisgutan. Pag-asenso sa syudad atong istoryahan. Kanindot sa Iligan atong hisgutan. Busa ali na og ubanta. Tara, Iligan! Busa Iliganon ali, tara na. Tara Iligan, tara Iligan, tara Iligan, tara Iligan. Kanindot sa syudad atong istoryahan, alinaw ug ubanta sa atong pag-asenso. Busa Iliganon ali, tara na, tara Iligan. Kanindot sa syudad atong istoryahan, alinaw ug ubanta sa atong pag-asenso. Busa Iliganon ali, tara na, tara Iligan. Kanindot sa syudad atong istoryahan, alinaw ug ubanta sa atong pag-asenso. Busa Iliganon ali, tara na, tara Iligan. Sundan nato ang mga nag-unang balita sa Iligan. Pre-screening ug application sa Miss Universe Philippines Iligan ipahigayon. Kini guban pang mga balita ihatod kanato ni Jessie Chris Kinabato sa Asenso Iligan. Kaabtik ni Mayor Freddy Xiao masukod sa fast talk ni Queen Jewelry sa Freddy Serie. Iligan Investment Roadshow. Unsa kini ug unsay kaayuhan niini sa Iligan? Hisgutan sa talakayan with Dress and Blocks. Unsa nay kalambuan sa negosyo ug ekonomiya sa Iligan? Atangi ang update sa ikawalong Iligan Development Goal kauban si Ronnie Inderes. Ug unsa kining healthy option nga produktong Iliganon nga pwedeng pampasalubong ubanta sa pagdiskubre ni Diane Joy Arat Intera sa Garbo, Iligan. Maayong buntag mga Iliganon. Karong adlaw, we are at the heart of Tibanga Digital and Academic Innovation District of Iligan City. Usa sa top universities in the Philippines nga naghatag og libre ug kalidad nga edukasyon sa labawng 6,000 ka mga estudyante gikan sa nagkalaing-laing dapit sa Mindanao ug sa tibuok nasod kada tuig. Walay lain ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology or MSU IIT. Yes, sir. Gawas pa sa IIT. Nagawaan na ito. Ganong ibasagan ang Education District. Ang barangay ka na tumulpul kay sa mga nagkalain-lain ng mga kolehiyo o kwelahan na nakapalibot. Ating nga nini ang Technical College at the Technical Center Iligan National College of PISD. O sa dihang aduna po sila yung guys, kwelahan sama sa PIPA-COC Iligan Campus. Mauna ang mga eskwelahan nga makita dato sa atong education district, pero aduna pud tay mga kolehiyo o eskwelahan na makita gawas ini sama sa St. Peter's College, Iligan Capital College, Lyceum of Iligan Foundation of Master Ecological Institute of Mindanao. Sakto ka, Jury. Ato asad, mapasigabon nga tahibalongan, daghan kaig mapilian na kalidad nga kolehiyo ug eskwelahan ang mga Iliganon dinhi sa atong lakbayan ug makatabang punta sa mga estudyante gikan sa atong mga silingan nga dapit nga mga munisipyo aron lang nga dili na sila kinahanglan nga mahilayo ug maayo sa ilang mga pamilya. Yes, Jess, dugang kasadya jud ni para sa atong syudad ang pagdayo sa mga estudyante nga gikan sa mga lain-laing lugar. There is no better time jud para sa Iligan kay kailangan jud nato mudako ang atong syudad kay nagkadaghan ang mga lumulupyo, nagkadaghan pa jud ang mga turista nga mobisita ug nagkadaghan ang demand sa mga tao, di ba, Stress? Yes, that is very true, Dayano. Here on Iligan City, daghan na gyud kaayo ang mga bisita, daghan na pud kaayo ang nakagusto sa atong syudad. We are seeing history unveiling itself in front of us. It is happening right now and diri sa atong pinalanggang syudad nga Iligan. So kay nahisgutan naman nato, mangutana lang ko. In terms of innovation and investment, unsa pay kailangan pa sa atong syudad? Diri sa atong syudad, we are far from getting what we want
or how we want the city to be. Pero dili na nato malimod nga grabe na ang atong mga nabuhat. Taas-taas na gyud ang atong nahimo. So mga Iliganon, padayon ta sa atong programa nga hatod sa inyo sa City Mayor's Office, pinaagi sa City Information Office. Very ato sa subayo na mga pinakagbago sa mga programa o balita sa ato sa tuwaligan sa pinal sa katokanan. Ako nga kabiskutan at nagkakasinawan ang mga lunang issues sa ato ang bida. Ubanay kami samtang atong bisitaon ang mga suruyanan sa Iligan ug sulayan nato ang nagkalain-laing produkto nga gihimo sa atong dakbayan. Stay tuned mga Iliganon para atong mahibawan kung asa lang ta sa Iligan Development Goals. Kini si Queen Jorina Darten. Kini si Dayan Joy Arat Entera. O kini si Jessie Chris Kinabato. O ako si Tres Paradela, ang inyong City Information Officer. O kini ang Tara! Duhara kasi mana ang mga ninglabay mga Iliganon gikan sa atong last episode sa Tara Iligan ug daghan na kaayo ang mga panghitabo diri sa atong syudad. Kabalo ba kamo nga mas ni sayon o mas ni paspas ang paglukat ug pag-renew og business permit diari sa atong syudad? Ang Iligan usa na sa 44 ka mga lungsod sa tibuok nasod nga digital ang pagproseso sa mga business permits o adunay electronic business one-stop shop o EBOS sa mga business-minded nato nga mga Iliganon. Tara, magnegosyo na ta! O kung innovation lang nga to istoryahan alang sa dugang lakang sa ato ang syudad para mahimo kitang usa ka smart city, good news ni sa atong mga tigpamalengke o mga commuters tungod kay aduna na kitay option para sa mga cashless transactions kay ang atong mga market vendors o transport drivers gitudloan na sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug unsaon paggamit sa atong Paling QRPH. Sakto gyud na kung gusto nato makabot ang atong gusto para sa syudad, dapat jud ta magtinabangay. Pero di ba, sa pag-innovate nato sa atong syudad, dapat pud nato siguraduon nga ang mga lumlupyo dili maglisod sa paggamit sa atong mga bag-ong applications. Unang gimugna pud nato ang City Literacy Coordinating Council para masiguro ang pag-access sa basic education nga ang tumong ang paubsan ang illiteracy level sa dakbayan. Daghan jud kaayo tag mga maayo na programa o kailangan lang jud namo ang inyong mga suporta Iliganon para ato ning makabot. Pero sa karon, atong subayon ang latest na balita gikan kay Jessie Chris Kinabato para sa Ascension News Iligan. Ang sayran ang mga nagunang balita ug ato ang mga hisgutan na dinhi sa Iligan alang sa atong Ascension News. Unang National Learning Sites Conference alang sa mga mag-uuma ipahigayon dinhi sa Iligan. Ipahigayon sa Oktubre 23 hangtod 26 dinhi sa Iligan ang pinakaunang National Learning Sites Conference. Gilauman sa maong conference nga mapakita ang labing maayo ug malahutayon nga mga innovations, teknolohiya ug pamagi sa agrikultura sa rehiyon ug pagtudlo sa mga mag-uuma kabahin sa agricultural nga produksyon, paghipo sa basura ug pagbaligya sa ilang mga produkto. Kakulangon sa mga dokumento usa sa mga rason nga nakita hinungdan nga adunay pagkalangay sa pag-discharge sa pasyente diha sa City Hospital. Di pasabot ni Richie Ludaguman, ang chief sa Gregorio T. Luch Memorial Hospital, nga kawadon sa PhilHealth o kakulangon sa dokumento ang usa sa nakapalangan sa proseso sa pag-discharge sa pasyente sa City Hospital. Sumala ni Daguman nga wala sila magkulang o pahimangno sa mga pasyente kabahin niini. Aduna sa mga kakulian nga dili kontrolado sa hospital sama sa pagka-down sa system sa PhilHealth nga nakaapekto usab sa operasyon sa hospital. Mga bagong CT scan ug innovation machines andam nang magamit sa publiko. Magamit na og fully operational na ang dugang mga kahimanan sa Gregorio T. Luch Memorial Hospital sama sa CT scan nga mukuha og taas nga kalidad sa hulagway sa internal nga struktura sa lawas sa pasyente. Nadugang sab sa ekipo sa City Hospital ang oxygen generator ug ultrasound machine. Magamit na sab ang mga pasilidad nga makatabang sa pagpalambo sa operasyon sa ospital sama sa bag-ong pedio ward, intensive care unit o ICU, ortho ward, ultrasound room o warehouse, lakip ang kantin. Lauman sab nga mahuman ang uban pang mga proyekto sa mga musunod nga mga bulan sama sa bagong pharmacy, laboratory, records facility ug uban pa. Himo kini sa administrasyon ni City Mayor Frederick Shaw. Pre-screening application alang sa Miss Universe Philippines Iligan ipahigayon.
Magsugod na pagdawat og application alang sa mga gustong mapil sa Miss Universe Philippines Iligan. Ipahigayon kini sa MUPH Iligan Headquarters, Level 2, Solana District. Gikan sa alauna hangtod sa alas 6 sa hapon sugod sa Hulyo 12 hangtod 14, 2024. Ang mga shortlisted applicants ipailawom sa final screening sa Hulyo 17, 2024 sa Robinsons Iligan Atrium. Mimbalot Falls sa Barangay Buroon, paninduton. Plano nga paninduton ang Mimbalot Falls sa Barangay Buroon isip pagpangandam sa pagdagsa sa mga langyaw nga turista nga muanhi ato sa pista. Ipahigayon ang soft opening sa falls sa Hulyo 28, 2024. Diin lauman nga motambo ang 300 ka mga international nga bisita gikan sa US, Canada ug Europe. Samtang sa Setyembre usab opisyal ang paglunsad diini. Ug mao kato ang ato ang mga nag-unang balita dinhi sa Iligan inyong nabati alang sa atong Ascenso News. Mao kadto si Jessie Chris Kinabato nga naghatod kanato sa mga balita sa pag-asenso. Mga ka-Freddy, here is Queen Jury ug naa na po siya bagong challenge sa atong gwapo nga Yorme Freddy Shao. Karon atong tistingan kung unsay kawiti ug kaabtik nga motubag ang atong mayor diri lang sa Fast Talks sa Freddy Serye. Maayong buntag ug Ascenso Iliganon kanatong tanan, kini ang inyong buutan, sexy ug labaw sa tanan ang inyong alagad Queen Jury in another episode diri lang sa Freddy Serye. Last episode ato nakauban si Mayor sa atong pag-challenge kaniya sa paghisgot sa ato ang gay language. Ug karong buntaga ato na pa siyang kauban balik para tan-awon nato kung unsa siya kaabtik mutubag sa ato mga pautan na diri sa ato ang Fast Talk. So, oban ni sa pila ka mga minuto nga panag-oban ni Mayor Frederick W. Shao. Mayor, maayong buntag. It's nice to see you again and again. Kumusta naman ka? Oy, laban pa ba ta diri dapita or dili na? No? Kasi lang ito Mahal lagi mo pag-shave ka. Murag, ako na lang giding ko ano. Mahal pag-shave. Okay, bakit? Pwede yung kayo siya mga tao guys, no? Mga kailangan dyan siya, prepare dyan tama ito for this show. Sexy ko karon sir. Magdida ko lagi, kapon sila, 38. Bitaw Mayor Bang Ulang, na-invite ka as keynote speaker sa Embracing the Future of E-Governance DevCon sa Mindanao Summit 2024. Tell us more, Mayor, kung sa imong nasaysay dadto, kung sa imong nahatag ni input or insight about Iligan. Well, una-una, it's more about unsay plano nato sa Iligan, o unsay atong gibuhat, unsay status nato karong panahon na. Unsay atong na-achieve and unsay to'y wala, and then eventually ang atong foresight, atong damgo nga mao kana siya mitabo sa Iligan. Actually, we're still on the process, no? Napagta sa proseso nga matuman kaning tanan. Kung dili committed ang mayor, di gini siya mulampos. Commitment nato no pinagi sa akong mga atong gusto may tabo sa atong damgo nga mao kani ang may tabo sa Iligan nga ma-digitalize na ni tanan gikan sa atong mga lain-laing opisina, no, ma-interconnected kita ug mas mapaspas nato ang mga serbisyo nato, no, kung naa ni tanan. And do you think, Mayor, nga dako to siya nga platform nga kato nga pabagyang DevCon? Ubay-ubay to, let's say, ubay-ubay to, no? Ubay-ubay to. In fact, ako tanaw ganin, more than 300 ang tao dito at that time. And so far, sa ako mga, even sa abroad nga pagbisita, mo ito'y pinakadako nga crowd, akong giatubang, no? Nga gipasabot na tuod sa atong gibuhat karon sa Iligan, unsa atong mga plano, and then asa na ta karon. I'm proud to say that ang team nga nagpaluyo niini, naningkamot yun sila nga mapatuman nato ang atong mga plano for Iligan. Slowly but surely, mo na ito gigon. So, happy na yun. So, Mayor, also last July 3, nakomenda kita sa Anti-Red Tape Authority o ARTA for EBOS. Yeah. For you, Mayor, dako ba ni siya nga ako? Well, I was told, no, actually, dako ka ito garbo para kanato kay
out of the many cities and municipalities sa Pilipinas, kita ang ika-44. Dako kanang garbo kanako, no, labaw na sa itong mga kauban sa city government karon kay ang pagdawat natong commendation gikan sa ARTA is not any ordinary achievement. It's kung makita ninyo atong adlaw nga pag-recommend, all officers nga involved were mentioned, they were commended also individually, and then I was informed by the secretary nga ita ang ika-44 nga syudad, including municipalities, nga naka-achieve or nakadawat anang commendation. So, dili na basta-basta, no, nga gibuhat nato karon, and syempre, pasalamat sa mga tao nga nagpaluyo or naningkamot na kani siya ma-realize nato. I think, Mayor, na usalang yun di ka pa matuod nga galihok yun ang administrasyon ni Mayor Siao at the same time ni Vice Mayor Alibanya. So, additional information, no, ang atong online processing for new business permit, and of course, ato ang bag-upod, or renewal na business permit ongoing po siya. So, para dahil sa mga balay, naagap po na siya. Importante ang tandem sa Sangguniang Panglungsod o Mayor's Office, no? Kaya Mayor, manggoy executive or kanang Chief Implementing Officer. Ang Sanggunian po, kinahanglan ta mga balaod nga muhaom sa atong mga plano, and then naadiha ang ilang support, no, kanato. So, salamat kay Vice Mayor Dodong Alimanya. Kauban na po ang members sa Sangguniang Panglungsod nining 18th council nila. So also, Mayor, recently lang po atong na-turnover ang bago nga CT scan machine, oxygen generator, o daghan pa to dagto sa GTMH. Isip amahan sa dakbayan sa Iligan, dako ba na siya tabang sa itong mga constituents na binagig ng gapa-admit diha sa city hospital? Yes. Unang-una, ang CT scan, ang ultrasound machine, mo kaning mga equipments nga sa bag-ong panahon karon, mo kani ang makahatag og immediate nga information sa kahimtang sa usa ka pasyente. Kung wala ka na, buta ang doktor nato o sila kaya balood sa problema sa pasyente, no, sa tao. So dako kay nigtabang, no, ultrasound nga makita on si condition sa sulod, uban nga wala kasabutan na wala na. But ang nakasabutan na makita nila unsa ka importante, and besides naanata karon sa city hospital, meaning mas daghan tao ato maserbisyuan, I should say affordable para sa masa, sa atong mga kaigsunang ngotag na sa kalisod. Kay kung moadto ka sa private hospital, medyo kinahanglan mo shell out yung kagkasya na nga ubay-ubay, dili gini tiyaw-tiyaw, no, kay nasa 4,000 to 5,000, 6,000 up to 8,000. So kung kani siya na city hospital, igo lang ka magpamembro sa PhilHealth, mao na ingon ko nga very affordable, kay mo man ang mo bayad, no, sa o sige dapat or gigamit sa imo. Dili lang ka ng mga machine, at the same time napud na viral poster nga nagpasalamat gid kay Mayor kay nanagid sila yung canteen. Yeah. Oo, nanagid sila yung canteen. I would like ever, diba? Yes, I would like to commend the leadership, no, ni Doc Daguman, ni Dr. William Bernardo, and the rest tungod kay gitagaan ta bagong building sa DOH. Nakaplano silang ang dili man ta magbutang kay kaugalingong canteen, rather than ang atong mga empleyado mugawas man kanunay para mukaon. Mas convenient kani, convenient is the right term para sa atong mga empleyado sulod nga igo ra mo to canteen. And besides, it's a cooperative. Mga empleyado pwede magpamembro, and they can also get a share, kita, no, sa pag maabot ang panahon nga magdibidindo na sila. So, congratulations sa inyong tanan. Kalimot ko mention nga ang oxygen generator, instead nga magtangki-tangki pa ta, which is more expensive, naka-tube, naka-pipe in na ang oxygen direkta sa mga cartridge sa atong mga pasyente. In fact, isultian kong Doc Daguman sa usa ka bulan nilang operation, dako kay savings ang ilang na experience o ilang nakita. So dako kay nagtabang sa ato overall
para pag-improve sa system. Siyempre, kung makasave ka, mas muda ko ang kita sa ato ang hospital. Exactly, no? Kani siya pag naiskisgutan, wala man tagaingon nga lang na mag-hospital, simba ko lang. Yeah. At least man lang, simba ko, di na matag na ang panahon. Di ba, Mayor, no? At least atong Mayor, nagdito na yung huna sa to ang mga katawhan. So, marang seryoso na kahit ano, marang karoon na part, ato sa i-challenge another si Mayor sa ato ang fast talk. So, dapat i-andam din na mga word, dapat di mo tumagong pina-abtox. So, dapat abtox rin ka mo pa. Abtox meaning abtik. Yes. Wow, mayot. Abtox meaning abtik. So, dapat abtik rin ka mo tubag sa Yep. mga pangutana. Okay. Andam na ba ka? Or kung di ka andam, exit Laban. So, Mayor ha, dapat as much as dapat pas-pas abtik yun ang atong tubag karon. So, Mayor, akong first question, unsa may pagkaon nga dili gid mawala sa inyong ref? Gatas. Gatas. Lutuan. Pagkaon magatas? Oo, pagkaon nga po. It's something nutritious. Lugar na gusto nimo adtuan uban ng imong pamilya? Well, ang wa pa na kumadtui. Gusto nimo adto ka ng mga Italian countryside or French countryside sa France nga wala kay tao. Pwede ka mo banana? First thought nimo kung makadungog ka sa word nga innovation. Innovation is about technology. Unsa imong gikahadlukan? Kadlukan, ako asawa. Tumong sa illegal investment roadshow. To market, say tawagan yung to promote and to market Iligan City. Kalos akalas nga nasuko, gabi? Masuko man ko, but as you age, sometimes you get to maintain your temper. Dili na pare sa unang bata pa, mubutod diretso, mga saba, dugay ka maka-recover, but this time is so different. Pamahiin or quotes na up until now imong gi-believe in? Unsa? Thoughts? Mga quotes. Quotes. Thou shall not steal. Matyaga o maunawain? Maunawain. Pinakataas ni mo nga tulog? 8 hours? 9 hours? 8 hours, 9 hours. Unsa imong permidala nga di gyud mawala? Cellphone. Lights on or lights off? On. On, dyan kay on, magita man na trabaho dapat, di ba? Siyempre. Kaya dito ito makita at mga bisita, at mga gipalatubang na mga kuan, di ba? Mayor, no? Yes. Masig lahi yung motok, ha? Lahi good to siya. Para ikaw. Para hindi mo gutok. Mayor, Asenso? Iliganon. There you have it, guys. I hope nga nalipay na gud ta sa ato ang Fast Talk with Mayor Freddy Shaw. Mayor, nalipay na ba ka ato? Nalipay. Siyempre, enjoy ko. Wow! Well, urgent na dyan na, na matapos Mayor, no, karong bulan na atong gisaulog ang second Pakaradyaan Festival. So, natay doon ay nagkalaylang event, Mayor. Siguro ato silang ma-invite. Okay, atong imbitaron, no, dili lang atong mga kaisunang Maranao, Muslim, but atong invite tanan, especially the Christians, para ma-experience po nato, no, unsay kultura nato sa mga atong kaisunang Maranao din Iligan. Atong imbitaron atong mga kaigsunan sa July 17 kanang gitawag nilag Kalilang competition and parade mag-end sa City Public Plaza, and then sa July 23 to 27 Halal Trade Expo dito na po ni sa Robinson's Place, Iligan City. And of course, no, sa dugang update o kasayuran sa Pakaradyaan Festival 2024, bisitahan lang ang Facebook page sa City Government of Iligan kay natin dugang detalye o dagan pa silang mga event. Mayor, ato po silang i-invite sa atong maabot nga Iligan Investment Roadshow karong July 19. Sa mga kaigsunan nato nga Iliganon nga tuwa sa Manila, no, sa NCR, I'm taking this opportunity to invite everyone, mga Iliganon dito, sulayan og muduyog mo kanamo, no, sa local government of Iligan sa atong roadshow nga ipahigayon dito sa may EDSA Shangri-La. May isa ka ballroom dito nga gamito na to for that
special event. Purpose niya na is again to invite potential capitalists or kanang investors nga mo bubo sila puhunan din ni Iligan. Dito sa roadshow ato i-present tanan mga potential nga mga lain-lain business, and nato yung mga business matching dito, no, ato ipakita as ang area nga sa Iligan karon nga conducive for development for what particular business model, and so on and so forth. So I think no, dito po sa roadshow ato kung ipakita sa itong mga investor ang nagkalain-lain why or nganong mo invest sila dapat sa Iligan. So dapat invest right, invest Iligan. Mayor, dagan kayong salamat sa time. Salamat, Jerry. Pero salamat hangtod sa sunod, kita-kita tapuhon dili lang sa Fredes Serye. Pasado na sa mga to ang very charming and witty nga si City Mayor Frederick Siao sa Fast Talk with Jerry Lasarte dinhi sa ato ang Fredes Serye. Sa atong pagkabot nga mahimong Smart Industrial City of Southern Philippines, atong istoryahan ang Iligan Investment Roadshow with the man of the hour, Engineer Glenn Villasin dinhi lang sa Talakayan with Tres and Roxy. Maayong buntag mga Iliganon. I am your City Information Officer, Tres Paradala. And this is Roxana Arevalo. And this is Talakayan with Tres and Roxy. Alright, so karong buntaga, espesyal ang bisita nato karon kay hisgutan ang usa sa mga pinakadako nga events nga hold sa Iligan City. And I do not mean nga dinhi sa Iligan City, kundi dito ni sa EDSA Shangri-La sa kapagkahibalo. Only ang Iligan ang mo-host. So kung unsa kini mo ni hisgutan kauban sa Executive Director sa Investment Incentive Promotions Center, walay lain ang pinakalami muluto og empanada o rice burger, Engineer Glenn Villasin. Good morning, sir. Thank you, Rox. Thank you, Tres, no, for inviting me. yes, and sama nga sa giingon ni Roxy, Sir Glenn, isa sa pinakadako nga initiative nga kapagabuhaton sa lokal nga kagamahanan is to basically bring Iligan towards the capital, which is ang Manila, kay tungod sa kaning gitawag natong investment roadshow. And for what that means, maatuan ang saysay later on as we have more time with the Executive Director of IIPC. Sir Glenn, dili ko kasabot kanang IIPC lisod kaayo sa ikuan ilitok, no? Kung sigihon man ka, dali ra. IIPC. Oh, better. So, moving on, gusto ko magbalaan, Tres, kinsa nga mga investor ang atong giikwita sa roadshow, unsa bay gibasihan nato sa pagpili ani nga investors? Well, ang investment roadshow mo, it covers all 21 different industries, no? Kaning preferred industries na to. So, na-21 kabok, but we actually focus more on ICT, agribusiness, tourism, and kaning infrastructure. So, basically, diha ta nag-focus, and naapod tay gina-invite ng mga investors, potential investors, coming from those industries. Nganong kini specifically nga industries? Okay. Tungod sa direction atong iset sa Iligan City, no? Atong direction is we want to really harness the strengths of Iligan. ICT is one because there's MSU IIT. We have a lot of talents pero wala sila mapagawsan silang talents. Number 2, agriculture. It's because tako kay tagyuta, no? Rugungan pa lang is 1/3 of Iligan City. Nga wala siya na top. So we're gonna look for investors from that. Unsa patong sa tourism, di ba? Tourism, makita man nato ang top kayo atong tourism, natural resources nato ga na diya very good kayo, no? Pero wala na top. So that's how we set the directions, no? For infrastructure, daghan pod, syempre strategic investments like retail stores kana siya. Usa po na sa atong gitanaw kaning pagsulod sa mga dagko nga mga retail businesses like SM, KCC. Have we done this before? And are we ready for the one that we will be doing now? Okay.
wala pa so far, no? So, this is the first time yun nga at this magnitude ato ni siyang gi-offer, no? Giatuan dito, gigastuan din nato siya. And ang preparation is not just karon lang, no? Dugay na siya nga preparation. We contacted na different companies, chief executive officers, daghan na. So, this is the first time yun netabo ni siya nga dako kaayo nga activity sa investment promotion. I can only see the magnitude of this event, Sir Glenn, Baka, aside from the fact na tuwan yun sa Manila, but very carefully chosen na gyud ba, na nagyud tumong, na direction as to where exactly this activity is going or what it's going to be. Kay gipilian naman kung unsa man nga mga industries ang ato ang ipa-move forward. With that being said, Sir Glenn, unsa gid ay ang mahitabo sa roadshow? Since this is a one-day affair, no, we wanted to have it 3 days, but since this is the first time we're gonna be doing it, amo lang limit lang sa 1 day. So this is a one-day affair, and from 8 a.m. to 5 p.m. But compact kayo ni siya nga adlaw, because from the morning there will be registration of the different dignitaries, mga VVIPs, no, tawag nila. So they will be mag-register sila, and then we will open the roadshow. With the mayor, mayor opening the event, and then there will be different lain-lain ng mga departments, mga department secretaries atong invite sa Pilipinas. So Department of Agriculture, the ICT, Department of Interior and Local Government, to invite nato sila to give their commitment, support commitment support for Iligan's investment promotions, from there, natay mga presentations regarding our different industries like ICT, agri. So, dahil mga focal persons from the city who will present that. And include na ang last is ang atong investment incentives nga i-offer sa mga investors. And after that, pagka mag-lunch na, after lunch, then we will continue with the presentations of different kanang locators diri sa Iligan. Kanang karaan nga mga industriya diri, they will be presenting how they manage their businesses here in Iligan. At the same time, nanatay gitawag og business matching mahitabo. So katong mga nagmatch na nga mga industries with the different sectors nga atong gi-offer, na sila sa usa ka room pod nga mag-istorya sila bahin sa details, mga detalye sa mga projects or locations nga gusto nilang kaning i-invest sa diri sa Iligan. So after that, by around 4 o'clock, we will be signing letters of intent, letters of intent. Kung nakasinabot na sila, then mag-sign sila letter of intent, and then by 5 o'clock, the event will be closing. Excuse me, letter of intent to unsa man siya? Intent to invest. Wow! In a day? In a day, yes. Wow! Pero na siya gitawag pre-matching, Okay. So, pre-matching nanatay actually microsite na gi-set up. So, ang mga investors, musulod sa microsite, tanaw nila ang mga data dito. So, ready na siya. Naka-QR code lang ang link, and then tanaw nila. And then, nana sila actually idea about the project, even before the business match. Oh, okay. So the roadshow itself, for some of the investors nga ning agi atong microsite, would more of kanang ilahan na lang is if ma-answer ba, if they have additional questions, if there are any clarifications. But wow, Sir Glenn, giving yourself that much pressure to get letters of intent in a day. Wow, grabe gid kayo na nga. But kudos to the office for really for really putting this together, because I think it's really a lot of work yun, Sir Glenn. Napo di business matching, Roxy, may pa ang business na matching. Kita, wala pa kita matching. Anyway, moving on, kaning Sir Glenn, na-mention mo ganina mga incentives, nga ihatag. Usa ni sa atong kumbaga baligya nato dito sa atong mga investor. If I'm not mistaken, that they could give, but Iligan City gives around 9 years. So the reason for that is
it will really help the industries, no? Tabangan ginilang industriya nga makatindig siya, no? Sa yang negosyo diri sa Iligan. And kanang 9 years is enough for him or for that industry to to sustain its operation. Naman ko na sa kinahanglan, laban na magsugod ka, kamay pa kay imong mga customer, ana gani. Hindi pa kay kahanas sa lugar, so we give them time. Wow. So within that 9 years, ang perception siguro, ato ang gikuan na is in 9 years, stable na ang company. Stable na siya. So that means they can start paying their taxes. Exactly. Exactly. Period, sir, 9 years, di ba lumagita nga, may usa sa itong katuyuan for inviting investors para na revenue ang city. But with 9 years, di ba tama kaingon nga alkansi? Dili kita alkansi, no? Okay. Number 1, ang atong tuyon is trabaho, no? Sure. So, for example, let's say for example, Robinson's Mall, no? Usa ka mall. Ang dili mo bayad ang ma-free lang og taxa na is si Robinson's Mall. But the tenants will be paying. Now, ang usa ka mall has around 200, minimum of 200 tenants. Kana sila mo bayad na sila og sales tax, no? Real property tax also mo bayad po na sila. So, kana lang daan, it's more than double, triple unsay ang ibayad ni mall. So, gawas ana napagitrabaho nga atong so 200 times one mall is around 1,000 jobs. Usa ka mall. Direct. Wala pa labot ang indirect job. So, imagine no unsay mga other businesses nga mabuhi tungod anang usa lang ka paghatag nimo og 9 years. So, dili kita alkansi. Right. So again, just to clarify with regards to the incentives, naa ba siya range or scale as to how much the investment would be to qualify for the 9 years ng tax exemption? Basically, minimum na to is 3 million. No? 3 million. So sa 3 million, na siya around 2 years, I think, more or less 2 years. And then, graduate na siya, no? So, for example, 100 million imong capital, then you get the lower bracket of the 9 years. No? I see. And then 500 million is the upper bracket. So, 9 years siya. So, na siya classification. So, that means, kung gamay mong investment, nagyan pa kayo makuha. For example, 30 million investment nimo, you get 5 years. I see. Kay pag ingon mag 9 years agla magtukod ng takog tindahan, wa koy tax for 9 years. Why not? Sari-sari store. Yes, sir. But gawa sa tax exemption or tax holiday, sir, unsa pa lain na makuha sa investors? Yes, so duha na itong gina-offer. Most cities offer fiscal and non-fiscal incentives. No? Fiscal, muna na isang kwarta. No? Non-fiscal would be what the IIPC can offer them. No? What can we offer? So we can offer them support, no? Pagkuha og mga permits. Like for example, KCC. So gusto siya makuha og permit gikan sa city engineer's office. Dugay kaayo sa midulan dito. They go through IIPC. DPWH nagkuha siya, sila kaning drainage permit. So IIPC will contact DPWH. So kana siya usa na siya sa atong non-fiscal benefits niya. Dili lang kay kana. Even feasibility studies, we do that for them. Wow. Even looking for markets, no? Kanang, wala man may kanang kuan, wala man may customer. Sige, kami mangitag customer nimo. That is in the law. That is included in the incentives code of Iligan. Which is, ang ga-implement ana is ang investment promotion center. Manay gitawag nga natay gi-set up taron nga one-stop action center. Nga pagsulod nila sa atong opisina, investor ko, gusto ko magtukod ni ini, moingon rami og sige ambinay mong mga papilis kami na imong trabahoan. So ingon na ang atong gibuhat because that's part of the mandate or instructions of the Board of Investment. Kinahanglan na mo itukod nga one-stop action center. Nga one contact lang siya. Then pagbalik niya is kompleto na siya certificate of registration, business permit. Pasayon din sa ilaha. Yes, that's correct. You're really going above and beyond usual kanang office by incentives and promotion. But I think kana yun isa gyud na sa mga butang nga mo makadani or maka-entice og mga investors because siguro segue lang gamay because I would say sa let's say for example sa
gawas sa Pilipinas, mupalit man gud kag sakyanan Sir Glenn, ako ang nabantayan, diri man gud kitay magparehistro. Ini man gud palit nimo sa gawas og sakyanan, makuha nimo ang sakyanan with your plate na. So that means the registration is already done. You don't have to line up sa LTO and spend the entire days or maybe 2 pa kung malason gyud ka. But then again, I think it's an analogy ba of that simple sort nga it will definitely attract investors. Labaw na gyud tong very stable na nga di na kayo bitaw mangita nga ay sige maning kamo tag ipundar gyud diri. But because of these mga incentives, I think even then katong mga tapulan na gamay kay very established na nga mga investors, moingon lang sila nga mo show sa ilang interest and then office na ni Sir Glenn ang bahala. Yeah, because ang IPC is actually the bridge between the investor and the local government unit. So, tanang mga departments has to be connected with the IIPC. Right. Just to set the expectations right, Sir Glenn, kasi ang ilang expectation, pagbalik ninyo na rin tuko din ha. Naman, daghan ra ba kayo ni sila? Agay! Wala ba dayon ang issue, no? Basta hindi sila makasabot sa makita o magbati ba dayon ang epekto o resulta aning roadshow na to? Well, technically, mabati nila in a few months, no? Pag matukod ng negosyong ito, ibutang reset up, no? So, for example, mahumantang na letter of intent. So, we will process that. So, by processing it, ang yuta nga tukuran, kaning mga accessibility, no? Mga infrastructure, tubig, kuryente, ang mutawa nga na si IPC. So, abot siguro na mga 6 months, for example, then they can break ground and then they can start construction. After that, a year after, mabatian na siya. But even the fact nga, pagsulod pa lang nila Andre, pag ground break lang, construction lang niya, naan na tayo trabaho na apat. That's true. Di ba? Na yung mga construction workers, nakasugod na siya, nakadawat na tag-benepisyo sa ilaha. Okay, nahinumduman ako, sir, marang appeal sa investment code nga ang mga i-employ, gikan sa construction, even ang mga materials, dinhi dapat gikan sa that's correct. So, mga iligano na ang mga priority nga patrabahoon, and at the same time, ang mga materials na gamiton sa construction, magagikan sa iligan. If you can remember, pagsugod nato sa administrasyon ni Mayor Xiao, we promised 10,000 jobs in 3 years. Okay? So, by that time, abot na mahuman ng 3 years, we can measure, no? Pila ka jobs atong generate sa yan, 10,000, then we can say nga, ni-succeed ta. That's right. Pero given nga imuang siyang istorya karon Sir Glenn, no? I'm not sure if I'm opening a can of worms there, but Sir Glenn said 10,000 jobs. Where are we with the 10,000 jobs given we are halfway through? 70%. 70%. Wow. Dapat sa second year, Yeah. I think. Yeah. That's very true. Natin mga investments, no? Mga pledges nga around 10 billion pesos. Wow. In the agriculture sector. Natay mga infrastructure ng mga pledges. In the next few months, makita nato kung paghuman sa LOI, makita nato nga magdungan-dungan sila og abot iligan. So, kana lang siya daan. Actually, we can compute the number of jobs based on the investment. But it depends on the industry nga i-belong to, no? Ma-compute na to siya. Talking about agriculture and industry itself, I think it's very weird, Iliganos, no? Because we are, I think, of a 300 population, mukaon yung tag-itlog. I mean, atong consumption sa eggs and chicken is massive. But, wala po kaayo ko'y makitaan diri sa syudad nga nag-iya og poultry. Nga kanang naay kaugalingon natong source nga kanang sa itlog. Because I think these are from neighboring municipalities and cities. Correct. So that's just very weird for us. And I think with the initiative of the Office of Sir Glenn, ato agid ni siyang ma-align diha, and sooner or later we will be able to be very proud of our own produce na dayon sa syudad sa Iligan, and kita na mo distribute to neighboring cities and municipalities. That's right. Kita na po nato na kanang unsay kulang sa ato ang area, no? Ang strategic location atong tanawon kung unsay pwede, no? Pwede nga industriya nga wa pa kasugod. So kaning sa chicken, no? Chicken processing wala pa gid na siya.
So that's the reason why I invite Pilmico, ang different companies nga naana nga industriya, so that they can also take a look at what we have to offer. Kay ang strategic location sa Iligan is very, very crucial man gud kay we serve sa Central Mindanao and Eastern Mindanao. That's true. So dako kay siya, especially with the construction of the bridge. Of Pango We will Bay. now have a big market coming from Misamis Occidental, Zamboanga Peninsula, and Eastern Mindanao. That's very true. So, dili na lang kay gateway to Lanao del Norte and Lanao del Sur, which is the BARB. Correct. With the opening of Pango Bay, we will have Misamis Occidental and, of course, Zamboanga Peninsula. So, we are really, I think it's very timely nga naag yun di ay karon Sir Glenn, sa imong opisina, and of course, our visionary mayor for really thinking it through nga with this investment initiative na agyoy padulngan ang atong syudad. Speaking of mayor, actually, busy po kayo siya, no? He's also very active, no? Aning atong activity karon, event karon. Kay mismo siya anong imbitar, no? Sa iyang mga kaila, sa iyang mga negosyante nga kaila, iyang i-send sa akwa, Glenn, imbitaran na. So he himself is very excited yun about anin niya kay Mamoy forte niya, but he's a businessman and he loves networking. So his own contacts naagid sa ato ang iyang gihatag sa syudad aron mas mo successful ang ato ang investment roadshow. Alright, lastly Sir Glenn, usa na lang gid akong pangutana from here human sa atong investment roadshow. Sa laing nga dako nga plano sa or what's the next big project sa IIPC? Well, actually land banking. So nakita nato karon ang atong mga yuta sa Iligan, they need to be presented in a way na RFO na siya. Kanang RFO is ready for occupancy. So usa ka na siya sa atong tumong, but that's also actually the main mandate of IIPC. Land banking and data banking. So duha na siya. Sa data banking, kaning CMCI, we will also do data banking. Kaya data banking, it's not just banking, but it's also adding more intervention nga mo improve ang imong numbers, no, imong data. So mo focus ka sa data banking o land banking. Ang next na tong big event is kaning housing construction expo sa Cagayan de Oro. So which is ang lead gihapon na ni isang IIPC. So we will be participating in that. And then the business month celebration October, yeah. Daghan. Kani katong nay award, mga award na ihatag na sa atin. Balik. Annual na po na siya. So Gahisgot pa lang sa Sir Glenn. Uy, gapoy na ko. Alright, so thank you very much Sir Glenn sa imuhang time. Daghan gid kayo sila andaman pa, so it's going to be a really busy year karong tuiga para sa IIPC. And we wish or we hope to see you again. Sir Glenn, maybe sa pagbalik niya, gikan sa roadshow, yes, and dala na niya ang daghan ng maayong na balita. Yes. That's very true. Congratulations to your office, Sir Glenn. Congratulations to you, Mayor Frederick W. Shao, kay ang imuhang vision at tuan na yung hinay-hinay nga gakabot. Sa tanang Iliganon, wala na kitay oras, and hantod sa sunod na itong panag-uban din hilang sa Talakayan with Tres And Ross. Sa unang higayon, mupahigayon og investment roadshow ang LGU Iligan. Pinagisabatan sa Iligan Investment Incentives and Promotion Center. Kini aron mapakita sa mga investor nga haom ang syudad sa laing-laing patigayon. Dunay himuon nga business matching ug mapahibalo ang potensyal sa syudad sa pamuhunan sa usa ka adlaw nga aktibidad. Gitakda kini nga ipahigayon sa Shangri-La EDSA Manila sa July 19, 2024. Ang detalye sa report ni Ronnie Inderes. Dala sa LGU Iligan nga moadto sa Asenso Iligan Investment Roadshow sa kauluhan ang Investment Portfolio Magazine kung asa mapasayon sa mga investor ug mga nasunong opisyales nga maila ang syudad. Ang mga pamaaging ini sa patigayon ug ang nindot nga mga talan-awon dinhi. So naadiri in this magazine, the Industrial Police of Iligan, no, ang tanan natong cost of doing business, what's our strength, no, as a city, napo diri ang atong investment growths, products, preferred areas of investment, so appeal diri ang agribusiness, tourism, appeal diri ang mga clean water, renewable energy, and others, no.
napo diri ang cost of doing business. And then, of course, it's also provided here our investment incentives. Ipromotar atol sa roadshow ang kahaum sa patigayon aron magka-interes ang mga investor dinhi sa syudad. Our stand is really more of a proactive nga engagement to make it sure that they can come to a very friendly, sila pa kanang PR-driven nga marketing strategy of the local government. In order to be recognized, I should say, mo stand out, we have to do something maka-open up sa senses or sa kahibalo sa mga tao din sa Pilipinas. For us to be heard, for us to be recognized, we have to do an extra push for everyone to know kung asa ang Iligan, o say potential sa Iligan, o say naa sa Iligan. Sa himong programa, nauman nga mohatag og suporta sa paningkamot sa LGU Iligan ang mga partner national government agencies sama sa DTI, Board of Investments, Philippine Chamber of Commerce and Industry, DICT, NEDA, Mindanao Development Authority, DOST, Chinese Chamber ug ubang mga buhatan. Dako kaayo og jump from before. It's because we have successfully improved the confidence of the investors. By saying improved confidence, atong ipakita sa ilang ready na ang Iligan nga mudawat og mga dagkong negosyo. Ipakita sab sa investment roadshow ang maayong kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa syudad. Ilabi na sa pagpahimutang sa AI CCTV cameras ug ang Public Safety Office. Gilauman nga ang Ascenso Iligan Investment Roadshow makaengganyo og dugang mamuhunan ug budanisab og daghang dumuduong sa mga talan-awon dinhi. Kini maghatod og dugang kaayuhan sa katawhan sa Iligan. Ako ang inyong kauban sa pag-Ascenso, Ronnie Inderes. Karong Nutrition Month, atong ila-ilahon ng usa sa mga bagong produkto diari sa ato ang syudad. Healthy na, lamian o 100% homegrown. Here's Madam Cacao with Diane Joy Arat Intera, diri lang sa Garbo, Iligan. Ilado ang Iligan sa mga produkto nga sama sa tuding spinach, sukang pinakurat ug ang lechon sa buroon. Wala asab nagpaulahi ang palapa nga naila na sab sa ubang syudad ug gawas sa nasod. Apan kay balo ba mo nga naa na puy dugang nga produkto ang Iligan nga usa ka healthy option nga chocolate. Mao kini ang Madam Cacao Chocolate diri lang sa Barangay Lambaguhon. Ako si Diane Joy Arat Entera ug atong tilawan ang tsokolate sa Iligan. Ang Madam Cacao Integrated Farm usa ka approved learning site sa City Agriculturist Office. Dinhi dunay cacao production improvement training and seminar alang sa mga cacao farmers na gikan sa Rugungon aron matudloan sila og proper pruning ug fertilization gamit ang organic materials. Cacao Integrated Farm started 2020 during the pandemic. So, naborn siya out of Tapok-Tapok with some friends from Department of Agriculture that time. And after that, sa span of 3 years na mo, we have developed the farm into a more sustainable cacao farm using organic and using organic fertilizers. More na mo ang aim is among makuha ang sa farming na organic siya tanan, and dili nimo siya ma-compare sa uban farm because they are using synthetic nga mga fertilizers. So sa Madam Cacao Farm, as we all know, cacao products are rich in antioxidants, good for your heart and sa imong blood pressure. And for the product na among gibuhat, like the 70% chocolate, so it's very healthy, especially for older people and for younger generations also who loves dark, especially artisan chocolate. Kay kami ra jud ang nagbuhat. Plano sab sa Madam Cacao nga i-appeal ang spicy chocolate o mint flavored chocolate tungod kay makita pud ni na mga produkto sa ilang farm. Atong makita ang official release sa Madam Cacao Chocolate sa karong umaabutay nga Diandi Festival karong Setyembre. Kini si Diane Joy Arat Entera ug mao kini ang Garbo, Iligan.
That was Garbo Iligan with our very own host, Diane Joy Arat Entera. But of course, speaking of Garbo Iligan, gusto namo i-acknowledge ang mga Iliganon nga silang Jason Ugok, Adrian Kerr Benzar, Reven Noy Dacumos o Rachel Abuda nga ning-appeal sa Philippine Flying Disc Association o ning-kampiyon sa Asian Oceanic Beach Ultimate Championship niadtong June 12 to 16 sa Shirahama, Japan. Tungod niini ang Philippine team kanya rank number 1 sa Southeast Asia o number 2 sa Tibuok Asia. More power to you guys! Og mga Iliganon, kabalo na ba mo nga nakuha sab sa Iligan ang target nga gidaghanon sa mga negosyong milukat og permit og lisensyas sa tunga pa lang sa tuig ug hinaot namo tanan nga paghuman sa Iligan Investment Roadshow karong July 19, daghan sabtang makuha nga mga investor nga magsugod og negosyo dinhi sa Iligan. Ug sa pagpanaghan sa atong mga negosyo, dapat pud nato pahugtan ang atong mga programa kabahin sa basura aron mapadayon Japon ang pagkanindot sa atong syudad. Maunang under City Ordinance number 115763 sa City Environmental Code of 2011, kailangan jud na i-segregate ang mga solid waste o recyclable materials aron malikayan ng mga community service o makamulta o mapreso. So sa nung ka-corona, ang ilugan sa itong mga Iliganon, kumamainhan sa pilot screening application sa Miss Universe Philippines Iligan. Take note, another first in history din sa Dakbayan. Yes! Ang makakuha o purchase or franchise sa Miss Universe Philippines. So, karong adlaw karong adlaw July 17 dunya sa alas 3 sa hapon dadto lang sa Robinson's Place Iligan sa Atrio. Ang mga aplikante kinahanglan ng natural born ng babae, dalaga wala sa pagdaminyo o ng anak, kinahanglan na adunay dugong Iliganon 18 hangtod sa 27 years old, at least 5 feet and 5 inches in height. Sa dugang detalye at tangi sa City Government of Iligan Facebook page. At the same time, abong i-flash sa screen or inyong makita sa screen ang mga qualifications sa pad screening. At the same time, musabiti lang og photocopy sa birth certificate, balito nga pasporte sa Miss Universe Philippines Iligan Headquarters. Yes, og malipayon gyud kitang tanan mga Iliganon sa dihang wala na tayo oras. Pero dili pa ta mahuman, I'm sure aduna pa mga ipag-greet akong mga kauban nga host nga re. Yes, of course. Happy birthday sa akong best friend na nag-year of 7-11. Ang ako ang kaluwas. Sa lahing mama, happy birthday guys kay... Ano of course, ako pong bigbitan ang tanan. So please watch Hot Mama na Purok 5 sa Barangay Saray karong July 19, 7 p.m. See you there! Yes, ikaw na. Dili ka mag-greet. Mag-greet ba? Yes, and of course, I'd like to greet my mom and dad. Hello diha sa inyo ha, og maayong pagtanaw. I'm sure my mom and my dad always watch Tara Iligan sama sa usab sa ubang Iliganon. I hope everyone has enjoyed the show as much as we did. Salamat sa ato ang mga viewers ganing subay gyud sugod sa sinugdanan hangtod sa ulahi. Of course, daghang salamat kay Mayor Frederick W. Shao for making Tara Iligan possible. And of course, sa mga katawhan nga gasbaybay, thank you kaayo kaninyong tanan. Hangtod sa sunod natong panag-uban mga Iliganon. This is Tres Paradela, your City Information Officer. Queen Shuri Lazarte. Diane Joy Arat Entera. Og sa ngalan sa tong kauban, si Roxanne Arevalo, kini si Jessie Chris Kinabato. Thank you for watching. Hangtod sa sunod higayon, kini ang Tara Iligan! Kanindot sa syudad atong storyahan, ang linaw ug banta sa atong pag-asenso, usa Iliganon ang lider na. Tara Iligan, kanindot sa syudad atong storyahan, ang linaw ug banta sa atong pag-asenso, usa Iliganon ang